Sa isang madilim na gabi ng Sabado, nang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, nagtipon-tipon ang limang magkakaibigan, sina Marco, Jessa, Leo, Carla at Ben. Ang kanilang mga puso ay puno ng pananabik at tila walang takot habang naglalakad sila patungo sa kagubatan na matagal nang iniiwasan ng kanilang baryo. Ayon sa mga matatanda, may isang lumang bahay na nakatago sa pinakadulo ng gubat. Isang bahay na puno ng kwento ng mga kaluluwa at mga katatakutan na hindi dapat lapitan. Urban legend lang yan, sabi ni Marco habang sila ay naglalakad. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa na tila nag-aanyaya sa kapalaran. Ngunit habang lumalalim sila sa dilim ng kagubatan, ang malamig na hangin ay tila naglaho. Dinala ang mga tunog ng kuliglig at mga dahon sa ilalim ng kanilang mga paa. Napansin ni Carla ang biglang pagtahimik ng paligid. Ang kanyang balat ay nag-uumpisa ng mangilabot. "Guys, parang may sumusunod sa atin," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Natawa si Ben, sinisisi ang kanyang imahinasyon. "Imagination mo lang." Ngunit biglang may narinig silang pagyugyog ng sanga sa likuran. Paglingon nila, walang tao. Ang tensyon ay lumalago habang patuloy silang naglakad hanggang sa makita ang lumang bahay. Ang bahay ay tila isang bangungot. Ang mga bintanang basag ay parang mga mata na nakatingin sa kanila. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, nag-aanyaya sa kanila sa loob. Dahan-dahan silang pumasok. Ang amoy ng bulok na kahoy at tila lumang dugo ay bumungad sa kanilang mga ilong, nagbigay ng pangit na presensya. Sa gitna ng sala, isang lumang salamin ang nahagip ng kanilang mata. Lumapit si Jessa, ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa pagkabahala. "Guys, may nakikita akong..." Bigla siyang napahinto. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi kumpleto ang refleksyon natin. Nagtitigan sila sa salamin. At nang tingnan nila, 6 ang nakatayo sa loob nito. Ngunit 5 lamang sila sa tunay na buhay. Sa pagdapo ng kanilang mga mata sa salamin, unti-unting gumalaw ang ika-6 na anino, kahit na sila ay nakatayo ng tahimik. Isang dagundong ang umabot sa kanilang mga tainga. Ang pinto ng bahay ay bumagsak. Bang! Ang mga kaibigan ay nagtakbuhan papasok sa bahay. Ngunit napansin ni Marco na nawawala si Ben. "Ben? Ben?" Ang kanyang tinig ay nagsimulang mawala ng pag-asa. Isang mahina, paos na boses mula sa itaas ng hagdan ang umabot sa kanila. "Marco." Nang tumingin sila pataas, isang eksena na hindi nila malilimutan ang humarap sa kanila. Si Ben, ang kanyang ulo ay nakabaliktad, nakadikit sa kisame, at ang kanyang ngiti ay sobrang lapad. Ang kanyang mga mata ay itim na itim. Sa boses na hindi na kanya, sinabi niya, "Ngayon, 5 na ulit kami." Isang malalim na dilim ang bumalot sa paligid, at ang ilaw ng buwan ay biglang nawala. Sa salamin sa sala, 6 pa rin ang nakatayo. Ngunit sa loob ng bahay, ang mga kaibigan ay natagpo ang 4 na lamang. Ang takot ay umabot sa kanilang mga buto. At sa ilalim ng malamig na dilim, ang kwento ng 5 magkakaibigan ay nagbago. Ang kanilang pagkakaibigan ay sinubok sa harap ng isang katotohanan na hindi nila kayang sukatin. Ang kagubatan ay mananatiling misteryoso, at ang lumang bahay sa dulo ng kagubatan ay magiging isang alaala ng takot na hindi malilimutan.